Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Alam niyo po ba, mayroong sikreto tong asawa ko eh. Gusto niyo bang malaman? Napansin ko kasi, ang haba ng pasensya sa akin. Hindi madaling magalit. Magaling mag-ipon. Tapat sa ikapo. At higit sa lahat, marunong mag-budget. Para siyang napapaligiran ng mga bituin. Ano kaya ang sikreto nito? Talaga lang ha, meron ka rin kasing sikretong tinatago sa akin eh. Paano mo ba talaga nagagawa, Bong, na wala kang bisyo, kundi pagkain lang? Tapos ang sipag mong pumasok sa trabaho everyday. Napakagaling mong provider para sa amin. Mabait kang asawa, mapagmahal, maalagang ama. Kaya naman ang apil mo, iba rin ang dating, ang lakas. Ecclesiastes 8:1 says, "Who is like the wise, and who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his face shine, and the hardness of his face is change." When a husband and wife embrace God's wisdom, yung pagsasama nila begins to shine as gold, and they cannot help but be attracted to each other and attract other people. Para daw silang ginto na kumikinang. Wisdom is one of the foundations of a strong marriage and family. Sabi nga sa Proverbs 24:3, "By wisdom, a house is built, and through understanding, a house is established." Kaya naman kailangan natin ng karunungan, ng wisdom to build a marriage and a family para maging successful. Yan po ang sikreto naming mag-asawa. Pero kung iisipin mo, ano nga ba talaga ang wisdom? It is hearing and doing the Word of God. Ina-apply po namin sa buhay namin kung ano yung natututunan namin sa salita ng Diyos. Sa pang-araw-araw ho na buhay mag-asawa, what are some practical ways in which we can operate in wisdom? Unang-una na nga po sa paggamit ng ating salita. Ang isang wise na asawa knows when to open her mouth, pero alam din niya kung kailan dapat itikom ito. You don't just open your mouth anyhow and speak to your spouse. There is a due season for every word. Kailangan matuto tayong pulsuhan ng ating asawa. Kailangan we speak in kindness. Huwag natin sabayan ang galit niya. Huwag patulan lahat ng away. Learn to choose your battles. Let us always remember that winning your spouse is far better than winning an argument. Ikalawa, be the person you'd like to be married to. Simple lang po ito. Kung gusto mo ng more love and more understanding, give more love and more understanding to your spouse. We only reap what we sow, di ba? Bless your spouse and be kind to her. That's what right. goes around, comes around. Do good and it will surely follow you. And panghuli, be good stewards and managers of God's property. When we realize that everything is owned by God, hindi po natin pag-aawayan ng pera. Kasi the money that we hold is not actually our money, but His money. Pinagkatiwala lang pala sa atin ito. So we will be more faithful sa ating pagbibigay na ikapu. Magiging giver din po tayo kung sino man na ipag-utos ng Diyos na i-bless natin. Matututo tayong mag-ipon at magtipid. This kinds of wisdom that's built a home can come by surrendering your life to Christ. Kung kayo po ay nakikinig at nanonood at nais po ninyong isuko ang inyong buhay, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin na nagbago sa aming buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. We admit that we have sinned and we ask for your forgiveness. Cleanse us with your most precious blood. I now open my heart and receive you as my Lord and Savior. Thank you for the gift of eternal life, and thank you for giving us wisdom in our marriage. In Jesus' name, Amen. Amen. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.